Hello mga kagorkors! Andito na naman. Yung spot natin ay hindi po masyadong very famous po sa lahat ng nakita nyo dito sa mga tourist spots sa Surigao. So itong area na po to ay isang pag-aari po ng tita ko na si Auntie Rose. So pupuntahan po namin to kasi ito po yung naiiwan niyang ari-arian galing pa sa asawa niya sa Tihada napunta sa kanya at napunta kay SB Larong. So dito na nga kasama ko yung mga matatanda. So ayan, sinasabihin ko yan sila, ba't ayaw nyo mang stay at home? Alam ko matatanda na kayo pero kailangan nyo mang stay, pero makukulit kayo, hala, sige Gora Bells, kasi alam nyo gustong gusto nyo mag-adventure. So ito yung mga kasamahan ko. Katawaanan. Amo, kay mga lagan ka mo. Sige. Di ka mo maghunong ng bayay. Amoy ni natin himaya. Oo. Di mo ka mo maghunong. Sige. Kagustuhan man ni Jo. Mahuyo gani na dagayak. Ito'y Ginoo. May ilo ko naman kang Tihada. Ilo ko naman ini. Kiri. Doon ka magkadirek ba? May ano kami, pambot. Wala. Senior citizen. Oo. Na-video ko kasi hinahandaan ko baka mahulog. Yun ang pinakamagandang ano doon eh. Ano? Kasi mo na pwede ako picture. Ayun nga, nagsasalita nga ako kanina. Sabi ko nga, ginusto nyo to eh. Parang ganun pa naghala kayo eh. Hindi kayo marunong. Mo kami ng video. Oo, hindi kayo marunong mag-stay ng home. Tapos panay gala ng gala kayo. Vlog mo mag-trending yan. Puro kayo gala, yan. Huwag kayo magreklamo. Masakit to ho, sige eh. Picture mo yung buds ko na kano kain. Tayo na sakay, ay tumakilit na. Walang sumakay. Wala nang budget. Heto na nga, at habang po ay andito na kami sa isang pamboat, dito sa sinasakyan po namin ay binabaybay po namin papunta doon sa isang Taganaan area, which is sinasabi ko po sa inyo kanina na pagmamay-ari po ng kita po namin, kasi kailangan po namin puntahan to para makita po ng mga entire kin po niya, for me, for Ate Joanne, for Ate Dindon, every pamangkin niya. Kasi ang sayang po to kasi sobrang laki ng area at saka marami pong mabibenefits po na plans po na dapat pong gawin po dito. So matatanaw nyo na po kung ano po ang dapat yung comment down below na lang kung ano po ang dapat nung ipagawa para naman may idea po kaming ipagawa rin po sa ganitong area na to. Nagsira kay hangin. Nasuroy na sab. Oo, kabalik ko sab. Oo. Ayan. Panay. Uy! Mga senior! Matigas ang ulo kasi na senior eh. Ayaw kasi mag-stay ng at home. Ayan. Hello! Lord. Kailangan. Dito na lang. Ta, suroy, dito.
Tara na at babaybayin po natin from the start yung pinag-usapan nila kanina. At saka lahat po doon sa may mga kabahayan na yon is pagmamay-ari pa rin po ni Auntie Rose. Ngayon ay si Auntie Lelet na. So now, maglalakad po tayo from the beginning until pupunta doon sa pinakatok-tok na yan. So, ayan, sa lahat po nakikita po nyo ay sa kanya po na nagmamay-ari po siya. Except po yan sa isang cat na yan. So, sumasama po siya sa akin. So, ewan ko lang. So, ito nga, sayang nga yung lupa na to. Pag once hindi po to na pag-isipan ni Auntie Lelet, kung ano pang dapat niyang i-promote or i-develop pa sa area na to. Kasi sa lahat po nakikita nyo, siya po ang nagmamay-ari nito. Isang island po to na pwede pong i-develop from the beach. Hindi naman po white sand po, rocky po siya. So ayan, dito meron po ito hanggang sa taas po may mga taniman po siya. Ay, hindi po siya nagtatanim. May mga nagtatanim po dyan sa mga tao na nakabantay po noon. Hanggang ngayon sila po pa rin na nagbabantay. So ayan, so mahaba-haba pong area na to. Galing baba hanggang papuntang pataas. So, I think ang ano nito, ang area yata is, ay, hindi ko makalculate. Basta parang triangle po siya from the top until the bottom, at saka may mga mangroves sa area. At saka dito naman sa harap, pwede mo gawing beach. Though it's rocky, but the place is very nice naman. So ayan na, hanggang dito lang yung area niya, yung sa Bisaya pa, Pagutlanan. So ayan, so dito may mga tanim po yan ng mga kalibre. Kalibre sa Bisaya, but in English is cassava. May mga kamuting kahoy, ayan, sa Tagalog kamuting kahoy, at may mga kamuti po dyan. So ayan, so andito ako ngayon sa gilid na, so tinatawag ko dati na gawing beach. So ayan, naglalakad po ako. It's a rocky po siya. So mag-ingat po tayo pag once tayo ay pupunta dito kasi napakatulis po ng bato. So ipapakita ko lang po sa inyo kung gaano po kaganda. Virgin pa lang naman to. So kung i-develop to, so kung ano po yung decision nyo, char, mas ginamos, naging Dolores na. So, kahit anong decision nyo, just comment down below kung ano pong dapat naming ipagawa. Kung ano ang dapat naming sa aming makakaya na aming magagawa. So, ito na nga yung area. Ito po yung nasa gilid ng tubig sa sea. So, ayan. So, sa lahat po nung nakikita nyo, pagmamay-ari pa rin niya. So, nag-aano pa rin po ako kung anong dapat kong ipagawa namin. Naku Lord, medyo malaki-laki ang gastos nito kung sakaling magawa man to ng resort. So, pwede pong pagawa natin diving spot. Kasi medyo malalim po ang area na yan. Tsaka medyo magkayak pa rin. Kasi sa kasalikod po nito, meron po tayong mangroves po. So, sobrang lawak po ng area. At ako'y nasasayangan kasi sa lawak ng area, ewan ko ilang milyones pa ang magagawa nito. My goodness, kailangan ko pong magtrabaho. So, sa lahat po ng mga intarki ni Auntie Lelet at saka intarki ni Auntie Rosso, pwede naman itong pagsamahin, investment lang po. At saka, medyo mababawi naman po yung mga pinaghirapan siguro pag once magawa naman to, kasi ang Taganaan naman ay pinaka one of the tourist naman dito sa Surigao. So if in case magawa po to ng sa mga thinking lang namin, mga plans, kung magawa man, sooner or later baka ma-introduce na po namin na isa po itong resort. So, sayang naman, though it's rocky, but sayang po. So, kailangan po pagtuunan po ni Auntie Lelet kasi siya na po ang nagmamay-ari nito. So, sabi naman niya, kayo na kasi mga bata kayo. So, sayang naman yung mga bata pa rin naman, mga apo siya. So, kailangan niyang pagtuunan to kasi
sayang, magiging resort to sa susunod. So, ang lawak ng area, promise. So, ito na nga, from the end, ito yung may bato dyan. Yan po ang end point ng lupa ni Anteros. Itong area naman for the right side. So, dito naman nakalagay ng mga mangroves. So, may mga kabahayan po dyan. Oh, so may nakatira po. So, sabi nga ni Auntie noon, 3 lang daw ang nakatira dito noon. Ang nagbabantay lang, tsaka may anak. So, ngayon, nagiging 6 na sila. Iwan ko lang kung anong plans pa na dapat dumating. Kasi, basta ipapagawa na to. So, ayan na. Sayang na may mga mangroves po dito. So, pwede po kayong magkayak dito. Kasi ang area na to is napakaganda. So, may mga basura man. So, malilinis po niyan sa susunod. At, kung magawa yung mga plans na dapat ipagawa pa. So, ayan na nga. Ipapakita ko sa inyo yon. May mga kabahayan po yan. So, ayan. So, ayan naman. Ito, lahat, ang lawak-lawak na area yan is mangroves po yan. So, may mga, alam ko naman, may mga fish po dyan sa loob. So, kailangan po nating pagtinan ng pansin po kung anong magagawa po yan. So, ayan nga, andito na ako at bumalik na kami sa may pamboat. So, pinupoint out ko po kung saan po, dito sa gilid. Ito yung may bato hanggang dito sa kabila yung sa may mangrove. So, ayan na, may mga kabahayan na po yan. So,